Magandang hapon po sa ating lahat at welcome sa ating 2 p.m. service dito sa Life Novaliches. Excited na po ba tayo na mag-worship sa ating Panginoon ngayong hapon na ito? Excited na po ba tayo? And tara po, magsitayo po tayong lahat at ihanda po natin ang ating mga sarili para mag-worship sa ating Panginoon. Itaas natin ang ating kamay para sa Kanya. Umawit tayo ng papuri sa ating Panginoon. Sabihin natin kung gaano tayo ka-thankful, kung gaano tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa katapatan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Basahin natin mula sa Psalms 86 verses 8 to 10. At babasahin natin mula sa Pinoy version. Ang sabi dito, walang Diyos na kagaya mo, Lord. Walang makakagawa ng mga ginawa mo. Lahat ng bansa na kinreate mo, lalapit at magbabaw sa iyo. Pupurihin nila ang pangalan mo, Lord, kasi magaling ka at nakakabilib ang mga ginawa mo. Ikaw lang ang nag-iisang Diyos. Indeed, that there is no one like our God, right? Walang katulad ang ating Diyos na sinasamba, ang Diyos na nag-create sa atin, ang Diyos na nag-create sa lahat ng bansa. Kaya bilang mga anak ng Panginoon, sama-sama natin na itaas ang ating mga kamay, papurihan natin ang ating Panginoon, pasalamatan natin siya sa kanyang kabutihan at kadakilaan. Panginoon, ngayong hapon na ito, lumalapit kami sa iyo bilang iyong mga anak. Kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Aawitan ka namin, Panginoon, papupurihan ka namin dahil ikaw ay mabuting Diyos sa aming lahat. Ikaw ay ang aming Ama na nagligtas sa amin at patuloy na nag-aalaga at nagpoprotekta sa amin. At Panginoon, nagpapasalamat kami dahil tunay nga na sa bawat araw ng aming buhay, ikaw ay tapat at ikaw ay mabuti. Kaya Panginoon, ngayong hapon na ito, bilang isang church, bilang iyong mga anak, Panginoon, nais ka naming awitan ng awit ng pasasalamat, ng papuri at Panginoon, aming dalangin na ang mga papuri namin na ito sa iyo, hindi lamang maririnig mula dito sa lugar na ito, Panginoon, pero darating ang araw na bawat bansa, bawat nasyon at bawat tao sa mundo, Panginoon, ay patuloy na pupurihin ka at dadakilain ka at sasambahin ka ang Diyos na nagahari sa amin, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ay aming pinapapurihan sa pangalan ng aming Diyos. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Awitan po natin ng papuri ang ating Panginoon. Sama po tayong magpuri sa ating nag-iisang Panginoon. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you.
our God. There is no one like our God. Sama-sama, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, no one restrained. This is our God. Every child sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, ayo,
bansang sumusunod. Maghari ka, O Diyos! Maghari ka, O Diyos! Maghari ka, O Diyos! Pagpupuri ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan ng iyong Pinoon. Mapalad ang bansa sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka. Panginoon, patuloy ka na manahan, Panginoon, sa pagpupuri ng iyong mga anak. Patuloy ka naming sinasamba, Panginoon, pinapapurihan. Ngayong hapon na ito, na patuloy natin na pagsamba sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pag-awi. Ngayon naman ay papapurihan natin ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagbibigay. Katulad nung inaawit natin kanina, no? Galing yon sa salita ng Panginoon sa Psalm chapter 33 verse 12. Ang sabi dito, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. Hindi nga ba tunay na mapalad tayo na Kanyang mga anak, ang Kanyang mga tao na patuloy na sumasamba sa Kanya. At alam niyo po ba na ang puso ng Panginoon ay nasa Kanyang mga anak na patuloy na sumasamba sa Kanya, patuloy na pinapapurihan siya. At nakaka-amaze kung paanong ang Panginoon na dati galing, kung paano tayo sinave ng ating Panginoon, kung paano niya tayo hinango mula dun sa dati nating buhay, patungo sa bagong buhay na ipinagkaloob niya sa ating lahat. At paano na ang bawat isa sa atin dito ay pinili ng ating Ama upang hindi lamang tayo yung makatanggap ng kaligtasan, pero tayo rin ay maging daluyan ng pagpapala at makarinig din ng kaligtasan ng ibang mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Kaya naman, dito natin makikita yung puso ng Panginoon, na ang puso ng Panginoon ay hindi lamang para sa bayan na Kanyang pinili, pero sa mga bawat bansa na darating ang panahon, ang bawat bansa ay yuyuko at magpupuri sa Kanyang pangalan. Tulad ng inaawit natin, that one day we will see every tribe and every nation will praise our Lord God, our Lord Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords. Kaya naman ang Panginoon patuloy niya na pinagpapala ang bawat isa sa atin. Di lamang para sa benefit natin, right? Pero para din sa iba, para sa iba na makakilala din sa Kanya. Kaya patuloy tayo na magpasalamat sa ating Panginoon dahil ang Kanyang awa ay walang hanggan, ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Hindi lamang ito nananatili sa buhay ng bawat isa sa atin, pero sa bawat pamilya, bawat komunidad, bawat campus, bawat bansa na maaabot ng Kanyang gospel. And with that, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat dahil kami ay pinili mo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay sa grasya mo, hinango mo, Panginoon, at niligtas mo. Salamat, Panginoon, dahil kami ay ibinukod mo para sa iyong layunin na ang aming bansa ay makakilala sa iyo. At hindi lamang, Panginoon, ang bansang Pilipinas, pero darating ang panahon na bawat bansa sa mundong ito ay magpupuri sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil
pinagpapala mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na tinutugon mo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Tunay nga na makapangyarihang Diyos ka. Ikaw ang Diyos na nag-create ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na nag-create ng lahat ng bagay sa mundong ito at patuloy na tumutugon sa pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil binibless mo kami. At ngayon, Panginoon, nais naming mag-respond na maging pagpapala din sa iba. Maging pagpapala sa iba pang mga bansa, Panginoon, na makakilala din sa iyo at one day na mag-worship din sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, at i-bless mo ang bawat pamilya na nire-represent sa lugar na ito. At ganun din, Panginoon, we want to take this time para ipanalangin ang mga kabataan na nandito ngayon, ang mga kabataang ito na lumalaki, God, sa iyong katwiran, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga magulang nila na dinadala sila sa lugar na ito upang sila, Panginoon, ay matuto na mag-worship sa iyo, matuto salita mo, Panginoon. At dalangin namin, God, na ang mga kabataang ito, sa paglaki nila, ay lalakaran nila ang iyong katwiran, lalakaran nila, Panginoon, ang iyong salita, lalakaran nila, Panginoon, yung nais mo, yung layunin mo sa buhay ng bawat isa sa kanila. So that, God, one day, as they grow up, saan mo man sila dalhin, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, sa campus kung saan sila mag-aaral, o kaya sa ibang bansa, Panginoon, dalangin namin na dala-dala nila, Panginoon, ang iyong salita at patuloy nila itong ipapamuhay at ipapamahagi sa iba. Salamat, Panginoon, na patuloy mong pinagpapala at ginagawang pagpapala ang simbahan na ito, Panginoon, hindi lamang dito sa lugar na ito, pero sa maraming bansa pa sa buong mundo. Salamat, God. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Patuloy po tayo na umawit ng papuri sa ating Panginoon.
Psalm 67 in the English Standard Version. Let's read together. May God be gracious to us and bless us and make his face to shine upon us, that your way may be known on earth, your saving power among all nations. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy, for you judge the peoples with equity and guide the nations upon the earth. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. The earth has yielded its increase. God, our God, shall bless us. God shall bless us. Let all the ends of the earth fear Him. This is the word of the Lord. Let's pray. Panginoon, katulad po ng kinakanta namin, Lord, naway makilala ka ng buong mundo. And today, Lord, even in the midst of just worshiping you, singing to you, nagpapasalamat po kami. Dahil niligtas mo kami, dahil nakilala ka namin, God. But Lord, even as we worship today, hindi lang namin po iniisip ang sarili namin, but we think of our classmates, our neighbors, our people in the office, sa community namin, mga kapitbahay namin, mga taong malayo sa'yo. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, dalangin namin, Panginoon. Nawa sa gagawin mo sa aming kalagitnaan, maging blessing kami sa buong mundo at makilala ka nila, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Ito pong aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po. Welcome sa Life Nova. Yan. So bago po tayo maupo, can you introduce yourself to one person na hindi pa masyadong kilala? Make sure to exchange names. Yan. Huwag po kayo magpalit ng pangalan. Baka mawala na yun sa inyo, ha? Magpakilala lang po tayo sa isa't isa. Makakaupo na po tayo. Welcome sa Life Nova. Yon. Yan. So, nandito na po tayo sa last part ng series natin na From Mission Field to Mission Force. Medyo may echo, no? Parang tayo nasa simbahan, nasa katedral. O, ano, mas gusto nyo ba to? Tanong natin sa tech natin, no? Mas okay ba yun? Medyo cathedral feel. So, gusto nyo medyo, walang echo. Ayan. Kasi baka pag nag-echo, medyo, umuulan pa sa labas, di ba? Yan. Okay, I want to show you this picture. Ayan. This is a picture of our life leadership team. Ako po yung pinakabata dyan. And gusto ko lang pong ipakilala sa inyo. Kilala niyo naman, of course, si Pastor Ernie. Ilan po sa inyo namimiss niyo na si Pastor Ernie? Ayan, sa kasamaang palad po, nakabalik na siya sa Amerika, so hindi na natin siya makakasama. Nakain niya na po lahat ng gusto niyang kainin sa Pilipinas. Kaya tapos na yung mission niya, biro lang po. Nakabalik na siya sa Virginia Beach ngayon. Pastor Ernie, if nakikinig kayo, binubuli ko na naman po kayo. And of course, with us is Pastor Ricky Ramirez. He's our senior pastor in San Mateo, Life San Mateo. So we sit in the leadership team of Life Philippines and make sure that our churches are healthy. So gusto kong tignan niyo po yung paligid ninyo. Nasaan yung iba nating mga kapatid? Do you know that this is actually a mission Sunday for Cavite? And a lot of our brothers and sisters are sent to Cavite. Grabe, no? Parang dyan lang, no? Ginawang bayan yung Cavite, no? And they're serving there, and they're being a blessing there. So I want to show you the next picture. These are, yun. So ito naman, yan, si Pastor Ernie with Pastor Luis, nakilala niyo naman siya. These are our people who are being raised for pastoral leadership. So kasama ako dyan, kasama si Ana, who's our church planter in Cavite, and of course si Jo Marie. Ito ba si Jo Marie? Si Pastor Jo Marie, soon to be Pastor Jo Marie. Palakpakan niyo naman si yun, no? Grabe. Guys, sobrang tindi yan ni Jo Marie. Isipin mo, anak lang niya si Peter. Oh, grabe. So, tatay ito ni Peter, ibang klase. Oh, so, ayun. So, I just wanna commend the leadership of Jo Marie and Crystal. Thank you for your leadership. And the reason I'm showing this is because
these are the leadership teams that function sa mga life churches natin. Mas marami pa kami kesa dyan. You're just seeing, kumbaga, cross-section lang yan ng leadership team natin. Di pa natin pinapakita yung mga campus missionary natin and all of those. But the reason I'm showing you this is because we were once a mission field. Pero ngayon, we're already a mission force. And could you imagine, pastors are being raised in our midst and being sent to other locations. So ilan po sa inyo, naniniwala kayo mabuti ang Panginoon. Imagine, hindi lang tayo, kumaga nakakapagpadala na tayo ng pastor sa ibang lugar or ng missionary sa ibang lugar. So hindi lang tayo nag-worship dito sa Novaliches. Yung Novaliches is being a blessing to other life churches. Palakpakan naman natin si Lord doon. In a nutshell, that's what you mean by from mission field to mission force. Dati, tayo yung mini-missionan, ngayon tayo naman yung nagmi-mission. So today, we're going to talk about a very crucial aspect of mission, which is blessing. Ilan po sa inyo dito, gusto nyo ng blessing? Ayaw ninyo. Nakita ng Diyos lahat ng di nagtaas ng kamay. Huwag nyo akong sisisihin. Ilan po sa inyo dito, gusto nyo po ng blessing? Ayan, mas marami na. Kailangan tinatakot. Kailangan yung mga death threat. Ayan, biro lang. So, sobrang importante po. Shannon, tuwan-tuwa ka. Simple lang si Shannon. Doon lang siya 20. Yung tatawanan niya tayong lahat from biro lang. Thank you for serving us in our tech, no? Kaya gumagana na to. Thank you, Shannon. Ayan. So, alam niyo, nakatingin yung mami mo sa akin. Pastora, subukan mo lang. Bulihin mo yung anak ko. Ayan, biro lang po. Isus kalimutan. Okay. Sobrang importante ng blessing sa mission. Now we're going to talk about a crucial aspect of mission, which is blessing. Bakit ba tayo binibless ng Panginoon? Paano ba tayo binibless ng Panginoon? So bago yon, I want you to get a partner, yung malapit na lang sa inyo. Oo. Yan. And I want you to share in 1 minute. Okay, tig 30 seconds lang Tig 30 seconds lang. So wag masyadong matagal. Pero dapat 30 seconds each person para makasagot pareho. Yung mga mahiyain dyan, sorry na lang po kayo. Nasa Life Church kayo. We exist to love God, love people. So yun. So answer this question. What blessing are you asking from God? Timer starts now. Okay, by now, dapat yung isa na yung nag-share. O yung partner nyo naman na. 30 seconds naman. Yan. Okay, so, okay, we can continue that conversation later on. Ayan, I'm sure, Gina G, kayo talaga na i-share yan. But how many of you, yung narinig nyo, yung gustong blessing ng partner ninyo, you are believing with that person and saying, Lord, bigay mo nga po sa kanya yan. Hindi, ayaw ninyo. Nagdadamot kayo sa kapwa ninyo. Ilan sa'yo gusto nyong ma-bless yung ka-share ninyo? Ayan. So, I want you to think I want you to think about ano yung blessing na yon na hinihingi niyo sa Panginoon. Because what you ask from God, listen, reveals a lot about your character. Pinapakita nito what's really in your heart. From the abundance of the heart, the mouth speaks. So, depende dun sa hinihingi mong blessing, actually, it's a mirror reflection of your personality. My hope and prayer is this. Kaisa ako sa mga sinaran ninyo na gusto ko din, I hope God blesses you. But right now, let's talk about the nature of God's blessing. I want to show you this picture. Yan. This is a picture of my family, of course, with, with Zoe and Luke.
nag-try kaming mag-SM Caloocan. May mga nakapunta na po ba ng SM Caloocan? Kapag hindi baha, makakadaan po tayo. Ayun. And meron diyang parang arcade ba tawag dyan? Or para siyang, yeah. Oh. Anyway, nung pumasyal kami, may nakita si Zoe na isang estante ng puro stuffed toy. Tapos sabi niya, Daddy, I want that. Ngayon. So syempre, pumunta tayo sa coins exchange. And then, alam niyo yung yung laro na maghulog ka ng coins, tapos may kamay na gano'n. Tapos, yun. So ngayon, in other words, ilang beses ako nag-try. Tapos yung talagang, kumbaga, pinapapindot ko nga si Zoe. Siya yung So after mga pang-6 or pang-7, ayaw niya nang pumindot. Ayaw niya nang tumingin. Gumagano'n na siya kasi parang pag tuwing umaangat yung kamay, hindi nakukuha. Okay. So how many of you know sometimes we seek God's blessing, pero God's blessing is as elusive as that. Ganon siya kahirap. Parang ganon kahirap. Parang ang dali-dali lang naman, gaganon lang naman ng makina, diba? Tapos parang nahuhulog pa niya. And I know if you've been a person praying for something for many years, God, bigay mo naman sa amin to. Lord, i-provide mo naman sa amin to. You know the feeling. Alam mo yun? Parang sa parang dun sa arcade na kukuha ng laruan, tapos nabibitawan, nakakainis. Parang scam lang to eh. Iniisip ko, scam lang to para ihulog yung coins. Ginagano ko na, ding. Tapos tumitingin ako sa paligid. Teka lang, pastor pala ako. Baka makakita, naninira ako ng, ng arcade machine. Tapos nakita ng misis ko, sabi niya, akin na nga. Ayan, tatry ko lang. Ayan. So tinry niya. And guess what? For the record, just 2 tries. Okay, 5 piso isang token. So 10 piso lang. For the cost of 10 pesos, nakuha niya kagad. So nung nakuha niya, sabi ni tuwan-tuwa si Zoe. And syempre ang saya-saya ko din. Nagpa-picture kami dun sa slot machine tsaka dun sa dun sa laruan. So I mean, it's a simple illustration. But you can imagine the joy kasi nagtititili siya doon sa slot machine. So yung mga taong dumadaan, tumitingin sa amin, anong nangyayari, di ba? So akala nila may artista, pagtingin nila sa akin, tuloy na silang naglakad. Wala pala, sabi nila. Okay. Tuntua ka bro Grabe yung ligaya mo So, anyway, ganun din tayo. Pag nakakuha tayo ng blessing, di ba? Para alam mo yung ang tagal-tagal mo nang pinagpe-pray, tapos biglang, ayan na, nasa iyo na, mapapaano ka talaga. Isipin nyo kung sa stuffed toy, napatili yung wife ko, how much more pag binigay ni God yung pinagpe-pray natin. Amen? Now, we're here to talk about the secret and purpose of God's blessing. I don't want you to think na God's blessing is like lotto. The more entries you send, the more chances of winning. It's just an illustration of the joy of receiving a blessing. But the mechanisms of blessing is not like that. Hindi siya paramihan ng tokens na ihuhulog. How does blessing work? Paano ba ginagrant ng Diyos yung prayer natin? Doon sa binasa nating Psalm, babasahin ko na ngayon in Pinoy version. Sabi sa Pinoy version, O Diyos, i-bless mo kami. Maawa ka sa amin. Ipa-experience mo sa amin ang iyong kagandahang loob. Alam niyo po, sa ESV, kaya binasa ko siya sa ESV, ito pong part na yan ng verse 1 is actually part of the Aaronic blessing. Sa English, ganito yan. May the Lord bless you and keep you, and make His face to shine upon you. May the Lord be gracious to you, make His countenance be upon you and give you peace. So, ano yung Aaronic blessing? Kung matatandaan ninyo, nung binigay ng Diyos yung 10 utos kay Moses, namili din siya ng mga priest o lahi ng pare na magiging pari sa Israel. At ang pinili niya, yung lahi ni Levi, kapatid ni Moses na si Aaron. And sinabi ni Yahweh kay Aaron, pag i-bless mo yung mga tao after service, ito yung sasabihin mo sa kanila. May the Lord bless you and keep you. Make His face to shine upon you. May the Lord be gracious to you and lift His countenance upon you and give you peace. So laging sinasabi yon ng mga Israelita, mga priest sa Israel, tuwing nagsaservice sila. Kaya siya tinatawag na Aaronic blessing. Blessing ni Aaron. Pero ang weird dito, sa Psalm chapter 1, ito kasing buong Psalm 67 na to, sorry, not chapter 1, verse 1, itong Psalm 67 na to ay tinatawag na mission psalm.
Ito yung isa sa mga konting na sulat na Psalm. Marami kasing commentary sa Psalm. Pero sobrang konti ng sinulat tungkol sa Psalm 67. Walang gustong mag-commentary sa kanya. And pag binasa niyo yung Psalm 67, nakalagay dyan, from the choir master. O kung sino yung pinaka-worship leader ng Israel, siya yung sumulat nitong Psalm 67. And ang weird sa kanya, sa verse 1, hindi niya sinabing, may the Lord bless you and keep you. Tingnan niyo yung kung paano niya sinabi, O Diyos, i-bless mo kami. In English, may the Lord bless us. So hindi siya bless you, it's bless us. May the Lord bless us. So yung Aaronic blessing, o yung blessing ni Aaron, na isang priest, ay binabanggit niya para sa ating lahat. Kasama na rin yung priest. Sinama niya na yung sarili niya. Hindi bless you, bless us. I-bless mo po kami. So, ang ginagawa dito ng psalmist, sinasabi niya, kahit kaming priest, kailangan namin ng blessing ng Panginoon. And this is a very important verse na magsimula tayo. Kasi dati, bibigyan ko kayo ng konting background. Nagrebelde yung mga tao sa Diyos kay Yahweh. Kaya napalayo ang tao sa Diyos. Alam niyo naman yan, pag nagwawantuan kayo, di ba? May separation. Nahiwalay tayo sa Diyos. Ito yung ginawa ng Diyos na solusyon. Pumili siya ng isang bansa, mapalad ang bayan, na ang Diyos ay ang Panginoon. Pumili siya ng isang bayan o isang bansa, hindi Nova Bayan, kundi isang people group, kung saan, sa pamamagitan ng bansang yon, ibibless niya lahat ng bansa. Pinili niya yung bayan ng Israel. Ang kagustuhan ni Yahweh, ang Israel, ay maging kingdom of priests. Ibig sabihin nun, ano yung kingdom of priests? Lahat ng ibang bansa, may priest sila. Meron silang pare. At ano yung trabaho ng pare o priest? Yung pare, yung nagre-represent ng mga tao kay God. Kaya nga, di ba, pag lalapit ka sa pare, anong kasalanan mo? Magdasal ka ng ganito. O sige, ipagdadasal kita para patawarin ka ng Diyos. Tapos sabihin ng pare sa'yo, pinatawad ka na niya. Yun ang trabaho ng pare. I-connect tayo sa Diyos. Pero alam niyo po ba na ang Israel ay wala dapat pare? They are a kingdom without priests. Bakit? Kasi lahat sila dapat pare. Buong bansa sila magiging priest. Ibig sabihin, walang priest dapat sa Israel dahil yung buong lahi ng Israel yung dapat maging priest ng lahat ng bansa. In short, kung gusto ng ibang bansa lumapit kay Yahweh, dadaan sila sa Israel. Yun ang original design ng Diyos sa Israel. Kaya lang, ayaw ng Israel maging priest. Si Yahweh nakipagkita ngayon sa Israel. Natakot sila kay Yahweh, sa kabanalan ni Yahweh. Hindi namin to kaya, sabi niya kay Moses, ikaw na lang. Tsaka yung kapatid mo si Aaron, kayo na lang yung maging, kayo na. Di ba? Ayaw na namin. So instead of a kingdom of priests, they became a kingdom with priests. Nagkaroon sila ng priest. Naging parang ordinaryo na lang din yung Israel. Katulad ng ibang bansa na may priest. Pero itong psalmist na to, sinasamon niya yung original design ni Yahweh. Kumbaga sinasabi ng psalmist, Lord, from a kingdom with priests, ibalik mo kami sa pagiging kingdom of priests. Kaya sabi niya, may the Lord bless us. Lahat kami, wala nang priest, lahat kami priest na, Lord. Lahat kami gawin mong channel ng kapangyarihan at blessing mo para makilala ka ng buong bansa. So this is an invitational psalm. Na Lord, wag mo lang i-bless yung mga priest o yung i-bless ng priest. Di ba kaya nga pag may priest nagpapa-blessing, i-bless mo kaming lahat para lahat kami priest. Lahat kami pwedeng maglapit ng mga tao sa iyo. Lahat kami pwedeng manalangin para sa iba. Lahat kami pwedeng makaranas ng kapangyarihan mo. Nakita niyo yung request ng psalmist? Verse 2, para saan daw na i-bless mo kami? Di ba ang hihingi niya, i-bless mo kami? I think yan. So, itong i-bless mo kami, yan din yung hiling natin ngayon, di ba? Lord, i-bless niyo po kami. Hindi. Ayaw niyo. Gusto niyo ba? Ano ba? Gusto niyo ba? Nagpabago-bago kayo ng isip. Sabi niyo kayo na gusto niyo i-bless.
Okay, ayan. Di ba, Lord, i-bless niyo po kami. Di ba? Gusto niyo ba? Ngayon, para saan? Para saan nag-bless ni Lord si Cyril? Para saan i-bless ni Lord si Shannon? Para saan i-bless ni Lord si Gian, si Janine, si Elise? Para saan? Para. Sabihin niyo, para. O, baba na kayo. Ayan. Para malaman ng buong mundo kung ano ang kalooban mo at makita ng lahat ang kapangyarihan mong magligtas. Ito pala yung purpose ng blessing. Kaya pala tayo gusto ni God na i-bless ng i-bless para malaman ng ang kalooban mo at makita nila yung kapangyarihan mong magligtas. Bakit ka kukunin ng Diyos sa isang buhay na magulo at mahirap at madilim? Para pag dinala ka ng Diyos sa isang buhay na masagana, maka-Diyos at matuwid, makita ng buong mundo na buhay talaga si Jesus at kaya niyang magligtas. So, in talking about blessing, importante sa blessing, yung why bago yung what. The why of blessing is more important than the what of blessing. Minsan, puro tayo what? Lord, ito yung gusto ko. Lord, ibigay niyo sa amin to. Wala namang masama ron. Kaya lang, di natin pinagtutuunan ng pansin yung why. Kumbaga, pag nakita niyo yung mga biblical writer, pag nahingi sila ng blessing kay Yahweh, lagi silang para, upang, so that, meron silang rason o purpose. Parang ganito, Panginoon, i-bless mo kami para malaman ng buong mundo kung sino ka. Pero tayo minsan, makahingi lang tayo kay God, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan. Ang tanong, ano po ba yung rason natin o purpose ba tayo i-bless ng Panginoon? Kasi para sa Diyos, na tagapagbigay ng blessing, mas importante yung bakit kesa sa ano. Bakit kanya i-bless, kapatid? So mamayang gabi, bago kayo matulog at manalangin, bisitahin niyo ulit yung bakit ng mga hinihingi ninyo. Panginoon, patamain mo ko ng loto. Bakit? Di ba? Pinipilit siya ni Pastor Luis. O, wala nang tataya sa loto. Lord, ibigay niyo po sa akin to. Bigyan niyo kami ng sarili naming bahay. Bigyan niyo po kami ng sasakyan. Bigyan niyo po kami ng sarili naming anak. Bigyan niyo po kami ng mas maraming estudyante sa campus na para lahat ng blessing. Bigyan niyo po kami ng maunlad na negosyo. Pataasin niyo po yung grade ng anak ko. Ano man yung hinihingi natin sa Panginoon, bisitahin natin yung bakit. Kasi kung yung bakit ay makasarili, para lamang sa sarili nating kapakanan, wala lang, Lord, para makapaghiganti ako. Kasi nakita ko sa FB Reels, the best revenge is to be successful. Ha! Tignan ko ngayon lahat ng tumapak sa akin. Pag nakita nilang successful na ako. So may problema yung why of the blessing. And sometimes God does not give because mali yung purpose ng hinihingi natin. It's very important in talking about the mission of God and the blessing of God, ituwid natin, i-align natin sa kalooban ng Panginoon, yung hinihingi nating blessing. Let me tell you this, ito yung secret sa blessing. When you ask according to His will, kapag ang hinihingi natin ay sang-ayon sa kalooban niya, para sa parangalan ang pangalan niya, it's always a yes and an amen. Amen? Parang malakas ngayon. Oh, kasi gusto niyo talaga. We all want the blessing of God. But the more important than the what of the blessing is the why of blessing. Verse 3, purihin ka ng lahat ng tao, O Diyos, at sabihin nilang lahat, praise God. Ayos yung Pinoy version, no? Sabihin nyo nga, praise God. Today, this scripture has been fulfilled. And lahat ng tao ay magsasabi sa iyo ng praise God. Papapurihan nila ang Panginoon. So, gusto pala ni Lord i-bless ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord i-bless ka. Gusto niyang ibigay yung mga pangangailangan mo. At in fact, higit pa sa pangangailangan mo.
nabubuhay ka, if you live in a bubble, nabubuhay ka sa isang buhay na isolated sa purpose ng Diyos. Pag nagtagumpay ka, ito yung sasabihin ng mga tao. Ang galing mo, ikaw na. Lodi ka namin. Then the praises goes to you. Why would God bless that if the praise will go to you? The Lord blesses a project, a business, an endeavor, a dream, ambition, a prayer request. That na ang resulta is people will say, praise be to God. So, tignan natin yung mga goals natin sa buhay. Tignan natin yung mga hinihingi natin. Kanino ba ito magdadala ng kapurihan? Para ba ito sabihin ng mga tao na ang galing natin, ang husay natin? Wala naman masama ron, no? Pero kung yun ang sinisik natin, yun ang kailangan ko yung Pastor Tim. Pag wala nagsabing magaling ako, para akong maglalagnat eh. Pag nag-post ako, wala nag-like, para akong magkakasakit. Utang na loob, i-like nyo na to, di ba? We live in a world na sobrang addicted to attention, to affirmation. That nagiging self-centered tayo because of the way social media works. Natutuwa nga ako kay John Marie. Kung meeting lang kami, sabi ni John, Pastor Tim, may naisip ako, ba't kaya hindi natin gawin yung social media kaysa posting ng accomplishment natin? Posting ng relationship. I-highlight natin yung mga relationship para hindi siya tungkol sa atin. Tungkol siya sa iba. Sabi ko kay John, galing mo ah. Very good ka dyan. Try natin yan. Kasi kapag wala naman masama. Wala naman akong basher ng social media. May Facebook account nga ako eh. But what's the purpose of social media? Hindi lang para kausapin mo yung sarili mo. Happy birthday, self. Kawawa ka naman, ano? Kailangan mo ng relationship eh. O huwag ka magka-relationship sa sarili mo, di ba? Ito yung mga iniisip ko, tapos sinagot mo yung sarili mo. Di ba, naglagay ka dun sa wall. Ay, nakakapagod talaga. Tapos nag-comment ka sa sarili mo, kaya yan. Di ba? Wala ka ba kaibigan, di ba? Mag-live group ka nga, di ba? Wala ka, kinausap mo na yung sarili mo. So, but, the way social media is designed is to really talk to yourself. As funny as it is. But as Christians, ibig ba sabihin, huwag na tayo mag-social media? Ibig sabihin ba nun? Hindi, gamitin natin sa ibang purpose. Let's not use it for ourselves. Let's use it to promote relationships, to promote others. See? Ganun din in the way we think of blessing. Ang blessing ba natin para sa atin lang? Is it truly for us? Or it is to bless His name and other people will know Him? Magsaya ang lahat. Tignan mo yung katabi mo, sumusunod ba siya dyan? Yeah. O mukha siyang bisugo. Di ba? Magsaya ang lahat. Kumanta sa tuwa, papakanta ka pa talaga eh. Di ba? Hindi yung si Janice talagang concert na, oh. Di ba? Makita mo si Janice talaga. Tapos, ikaw naman. Okay lang naman, hindi mo naman pwedeng pilitin yung sarili mo, kundi talaga. Pero, ang joy kasi, lumalabas yan kung totoo eh. Hindi na yan kailangan practicein. Mamaya pag nagpakanta si Janice, naku, baka pagitan tayo ni Pastor. Sige, pumalakpak na tayo. Hindi naman. Kailangan totoo yan, di ba? Lumalabas siya kasi totoo talaga. Kumanta sa tuwa kasi patas ka kung mag-judge sa mga tao. Ginaguide mo ang mga bansa sa buong mundo. Alam mo, napakagandang prayer nito eh. Kasi Psalms is not just a songbook, it's also a prayer book. Recently, Russia signed a mutual defense treaty pact with North Korea. After many years of war in Ukraine, sabi ng mga US and its allies, tama na yung gera sa Ukraine. Sabi ng Russia, tatigil lang kami pag sumuko na yung Ukraine. Would you imagine, Russia yung aggressor. Sila yung nagsimula nito. Pero gusto nila yung Ukraine yung sumuko. And then, yung mga allied countries naman, dahil ayaw naman ng mga tao na lumaki yung gera, sinusuplayan nila ngayon ng armas yung Ukraine. Hindi para sakupin yung Russia, kundi para pagtanggol lang ng Ukraine yung sarili niya. Sabi ng Russia, ganon. O sige, susuplayan ko rin ng armas yung kalaban ng South Korea, which is yung North.
So si Kim Jong-un, tsaka si... Hindi, wala akong tinuturo. Wala akong tinuturo. Nagbanat lang ako ng ng elbow. Si Kim Jong, tsaka si Vladimir Putin, they signed the Mutual Defense Treaty, which means anytime na lusubin yung North Korea, Russia will go to its aid. Anytime Russia is affected in war, North Korea will go to its aid. Pastor? What that means is that the war is brought to Southeast Asia. Dahil kapitbahay lang natin yung South Korea. Nung narinig ng asawa ko yun, anong lungkot niya, paano na yung mga palabas natin? Sabi niya, mahal, hindi yun ang concern natin. We need to pray for the nations. Now, ba't ito nangyayari sa mundo? Raj, tontawa ka, Raj. Hindi naman gigala rin yung India, hindi pa naman, South Korea. But malungkot tayo na kumakalat yung gera. Pero bakit ba ganito yung mundo natin? Kasi tinalikuran ng mga tao si Yahweh. Gusto nilang maging Diyos ng sarili nilang bansa. In Russia, it's an atheist nation. Bawal magturo anything about kay God. It is a law. And so Russians who grew up in the universities, they think God is just an invention of man. Would you imagine how many Russian people never heard of Jesus? Or if they hear him in a lens of it's just an imperial ploy to make slaves of other nations. And so hindi nila kilala ang Panginoong Jesus. Nations are like this. Ba't pa tayo lalayo sa sarili nating baybayin? Binubutas ng China yung mga barko ng Pilipinas, maliliit na balsa ng Pilipinas, mga speedboat ng Pilipinas. War is all over the world. And I'm not saying this para takutin tayo. But sinasabi ko to, para tayo bilang mga Kristiyano, we're on high alert to pray for the nations of the world. Alam niyo, sinong presidente yung mahahalal na makakapagligtas sa Pilipinas? Sinong presidente yung mahahalal na magpapatigil ng gera sa Ukraine? Walang taong kayang gumawa nun. Ang Panginoong Yesus lang, ang pagbabalik niya, ang paghahari niya sa mundo, yung magdadala ng kapayapaan sa nations. Kaya nga, when Isaiah was prophesying about the Messiah, he called him the Prince of Peace. Dahil siya yung tagapagdala ng kapayapaan sa mundo. I want you to imagine this. Bakit ba ganyan yung mga bansa? Dahil pang sariling interes lang nila yung kanilang pinangangalagaan. Ba't ba nagsimula yung gera sa Ukraine? Dahil yung NATO o yung organisasyon ng mga anti-nuclear ng US, naglagay sila ng base sa Ukraine na katabi lang ng Russia. So na-threaten yung Russia, iniisip niya, kaya unahan tayo, unahan na natin. We live in a world like this. In a world of violence, in a world of selfishness, in a world na parang walang blessing. In a world na kapag tatry mong kumuha ng blessing, nahuhulog lagi at parang nag-fail. What's the solution to this? Paano ba mangyayari na magsasaya ang lahat? Magsasaya ba lahat kung may gera? Magsasaya ba lahat kung ganito yung takbo ng mundo natin ngayon? Pero anong sabi ng psalmist? Ito yung hope niya. Lord, ikaw yung nag-guide ng mga bansa sa buong mundo. Hindi kami kawawa. Dahil may Diyos kami na buhay. Na kahit sino man yung nakaupo sa kapangyarihan, ikaw yung naghahari kailanman. At yung kalooban mo ay mangyayari sa lupa katulad ng sa langit. Ibig sabihin ng psalmist, darating yung panahon na mananalo rin si Yahweh. Panalo na siya pero makikita ng mga bansa yung pagkapanalo niya at susunod na sila sa batas ni Yahweh. Verse 5, purihin ka ng lahat ng tao, O Diyos, at sabihin nilang lahat, praise God. I could just imagine how praise God sounds in every language in the known world. In every tribe and every tongue would say, praise God in their own tongue. O Diyos, aming Diyos, sobra mo kaming binless. Napakaganda ng aming harvest. Tingnan niyo itong Pinoy version. Nagtatry pa siya mag-rhyme, di ba? Ayun o. Sobra mo kaming binless. Napakaganda ng aming harvest. Yo! What is the psalmist saying? Kanina, nagsimula yung kanta na, Lord, i-bless mo kami. Ilan po sa inyo asking for the blessing of God? And how does that start?
Where do we begin? Look at the bless. Anong tense yan? O Diyos, aming Diyos, sobra mo kaming bless. Past tense na yan, ha? So may future tense, Lord, i-bless mo po kami, a hope in the future. Pero the psalmist begins to say in verse 6, pero Lord, binless mo na kami. Oh, the key to the future blessing is to begin see how God first blessed you. Doon nagsisimula yun eh. Minsan kakatingin natin sa kung anong wala, kung anong gusto nating makuha, nakalimutan natin yung estado natin ngayon is already a blessing. Ilang bansa sa mundo, ilang mga bata sa Ukraine, yung hindi pwedeng matulog ng mahimbing kasi baka anytime kailangan nilang tumakbo sa isang evacuation center. Ilang mga bata ay naiipit sa gera sa Gaza, sa Israel, all across that stench of land sa Near East, sa Middle Eastern nations. And here we are, nagmumukmuka, wala kang bagong iPhone, lumang sapatos mo, what's our complaint to God? Look at this song. It begins first by acknowledging, pero Lord, binless mo na kami. And then we get a clue. Kailan sila kumakanta ng sound na to? During harvest season pala. The mission song is sung during harvest season. And this is how a harvest season looks like in Israel. When the grains are ripe and golden, they begin to sing the Psalm 67. Mga batang maliliit. I want you to imagine. Alam niyo, pag babasa kayo ng Bible, engage with all your senses. Sight, sound, smell. Buhayin niya kasi hindi ka nagbabasa black and white letters. Imagine niyo, let your mind go through the pages of the song. Nag-aani sila. And when the Israelites are kumbaga, Pastor, paano kami pupunta doon? Hindi naman kami nag-aani. May magsasaka po ba sa amin? Tama. O sige. Sweldo na. It's payday. Ayun. Hindi pa rin kasi pang-bills lang po yan. O sige na. Anong conversion ito sa atin? Ani. It's a time of blessing. It's a time of harvest. May nanlibre sa'yo. May nag-bless sa'yo. May naglutong kapitbahay. Whatever that means for you. May gusto kang bayaran, bigla nag-provide si God sa'yo. Wala kang pambayad. Harvest. And then when Israelites were harvesting, ito yung iniisip nila. Lord, kaya mo kami pinapakain. Kaya marami kaming harvest ngayon. Kasi darating yung panahon, babasahin yung mga sinulat namin ng ibang bansa para makilala ka. Let me bring that to your situation right now. Habang humihingi ka ng blessing sa Diyos, habang humihingi tayo ng blessing sa Diyos, iniisip lang ba natin yung ginhawa natin, yung comfort natin? Kung doon ka nagsimula, thank you for being honest. Pero let's move forward. Bakit ka gustong i-bless ng Panginoon? Gustong makita ni God. Gustong makita ni God ng buong mundo. Paano niya paangatin yung buhay mo? Hindi para marami kang maging likers and subscribers. Hindi para finally makasama ka na sa Team Payaman, sa ni Kong TV. But for you to be a testimony na kapag na kay Jesus ka, kahit pa nasa kadiliman ka at kamatayan ka, He came that you may have life and have that life abundantly. Makikita ng mundo, yung testimonya natin. Ito pala yung pagiging Kristiyano. Pwede naman pala yung marriage ganito, hindi naghihiwalay. Pwede naman pala yung mga bata nag-church, nagdi-disciple. Pwede naman pala na hindi nagugutom, hindi nangungutang. Pwede naman pala. People need to see a visible manifestation of God's blessing for them to believe in Yahweh. Why Yahweh wants to bless you? Gusto niyang ipakita sa mundo anong mangyayari sa isang taong matuwid na naglalakad at sumusunod sa Kanya. In fact, kung babasahin mo yung Book of Psalm, sa pinakauna nito, sa unang-unang kanta, blessed is the man. Puro blessing yung Psalm eh. Ano daw yung blessing? Yung hindi numalakad sa gawa ng masama. Hindi nakikigaya sa gawa ng mundo. Tulad niyan, our own city is celebrating Pride Month. Blessed is the man who does not walk in the way of sinners.
Alam mo yon, sa takot mong ma-offend yung ibang tao na iba. Sa takot mong i-offend yung mga kaklase mo o professor mo o katrabaho mo, in-offend mo naman si God. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. My friends, we always have a choice to follow God and earn that place wherein titignan ka ng mga tao. And I mentioned earn. It doesn't just happen to you. Kasi people has to see it. Di mo naman ito gagawin para sa ibang tao. Pero kung gusto mo talaga maligtas yung pamilya mo, kung gusto mo talaga maligtas yung mga kaaway mo, kapitbahay mo, ang isa sa mga pinakamagandang magawa mo, sumunod ka muna sa Diyos. Lumakad ka muna ron. Ipakita mo sa kanila ano nangyayari sa isang tao na sumusunod sa Panginoon. Eventually, yung pagsunod mo sa Panginoon will have a ripple effect. I want you to imagine a lake. Nakakita na ba kayo ng lawa na tahimik? Tapos magtapon ka ng bato sa gitna. Pag hulog ng batong yun sa gitna, kung saan yung site of impact, magkakaroon ng mga bilog-bilog doon na ripple. Ganun din ang isang taong sumusunod sa Panginoon. Your obedience, your act of honoring God sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa campus mo, will have a ripple effect of blessing others. I want to share this with you. Meron akong isang kaklase na matagal ko nang sinesharan. Wala yung ginawa kundi pagtawanan yung pagiging born again. Pagtawanan yung mga Kristiyano. Si Piruelo nag-review na naman. Kasi mag-nova stop yun eh. After class, iinom. For many years, share lang ng share. Hindi nga yung sumasama sa baptism eh. Hindi yung sumasama sa victory weekend. Ganun yung kaklase ko na yon. Tuwing mag-victory weekend na nawawala. Kasi pag life day na, seryosohan na to eh. Gusto lang niya pag masaya lang. Pero pag nafe-feel niya, mako-convert na ako tumatakas yun. Di na ako makakapag-nova stop. Siya pa naman yung tanggero. Malakas uminom yun. Sinasamahan namin yun. Tinutulungan namin mag-review. May kaya naman sila sa buhay. Yun nga lang, malayo siya sa Panginoon. Tapos, hindi siya nag-aaral maigi. Kasi gusto niya happy-happy lang. Sabi ko nga nung nasave ako kasi mga 17, nag-live group na ako agad. Tapang ko, di ba? Sa mga classmate ko. Sabi ko sa loob-loob ko, eto yung malabo to. Alam mo ba, kung anong ginagawa niya ngayon, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor Tim, uy, anong tawag mo sa akin? Pastor Tim. Kailan pa ako naging pastor? Sa'yo, di ba? Wala ka ginawa ko, dilokohin lang ako, di ba? Nagpunta yun, umattend dito ng 10 a.m. Pinromote siya ni God. Yung mga kalaban niya sa promotion, 50 years old, 60 years old, siya 34. Sabi sa kanya, sip-sip ka! Galit na galit sa kanya yung mga niya. Paano siya naging part ng executive team? Nurse lang yan. Kumpanya yung mga engineer. Nurse lang naman yan, di pa nga pumapasa ng board yan eh. Tapos sabi niya, gusto niyo yung sikreto ko? Meron kasi akong kapit, sabi niya. May kapit ka. Kung gusto niyo malaman, i-meet niyo ako after work. Kinukwento niya lang sa akin to, nire-relay ko lang sa akin. Tapos pag lumapit na sila sa akin, Pastor Tim, sinasabi ko si Jesus yun. Grabe! Ano nangyari sa'yo? Sabi, may lagnat ka ba? Nilalagnat ba to? Natatandaan mo, nung pa ako, binigyan mo ako ng Bible, hindi ko na matandaan. May mga sulat-sulat na dedication. Oo nga! Ito yung iniisip kong sayang. Kasi sa'yo napunta. NIV pa yun eh. Mahal-mahal nun. Sabi ko, sana sa iba ko nalang binigay. Ba't ko pa binigay dito? After many years, kasi nagising na lang siya, tatay na siya, may asawa siya. Gusto niya nang magbago yung buhay niya. Binasa niya yung Bible niya, tapos sinishare lang niya sa office. Hanggang sa na-promote siya, umattend ng 10, sabi niya, ang konti niyo naman pala dito eh, sabi sa akin. Nagulat ako. Talo pala kita pag ako nag-preach, 3,000 kagad, 1,000 yung mga tao ko eh. Sabi ko,
Okay ka. Pag nag-live day ka, yan. Di, biro lang. Okay lang yan. Mag-share ka doon. Kasi kung saan siya nag-share, hindi ako makapag-share doon eh. Di mo na ako papakinggan doon eh. Pero siya pakikinggan siya doon. So, binibigyan ko lang siya ng mga pwedeng ituro, ganyan, mga verse. Minsan kung chinachapsoy niya na, kung anong ginagawa niya. Basta, ngayong week lang, kaya ko ito sinishare, wala siyang ginawa kundi magpadala sa akin ng mga video ng mga office mate niyang nasisave. Tulad kahapon, sabi niya, oh, tinan mo to, ano yun? Meron siyang, hindi naman siya vlogger kasi hindi niya pinupost sa account niya eh. Sa akin lang talaga. Nagsisend siya sa akin. Sabi niya, isang INC, nagbabasa na ng Bible ngayon. Sa loob-loob ko, mali yung caption mo, nagbabasa talaga sila ng Bible eh. Di lang nila sinusunod, di ba? Pero ganun, send siya. Ang dami niyang mission. Nung last siya nandito, sabi niya, may takas na preso, nagtakbuhan yung mga tao, nilapitan niya, sineran niya, bumait. Ganun. Grabe talaga, sobrang radical. And tinatanong ko siya, kailan nagsimula ka maging ganyan? Sabi niya, nung binabasa ko na yung Bible ko, tsaka sumusunod na ako kay God. Sabi ko, hindi to nag-training sa amin ng kahit ano. Umaten lang yan ng live group nung nag-aaral pa kami. College pa kami noon. Matagal na yon. Mga 14 years ago ba yun? 15 years ago. Binigyan ko lang siya ng Bible. Hindi ako yun, guys. Yun yung blessing ng kahit sino. Psalms chapter 1. Sino mang sumusunod sa Panginoon, binibless niya. Masyado ka na siyang kinukwento yung buhay niya. Baka pag umaten siya, kilala ka na namin, kinuwento ka ni Pastor. Pero siya yung kumbaga hindi yung pinakamahilig mag-aral sa amin. Pag isang tingin mo pa lang sa kanya, parang wala siyang future. Pero ngayon, alam ko na hindi yun sa ganon at sa grades. Yung buhay. Sa pagsunod niya yun sa Panginoon. Talagang binless siya ng nilagay siya sa isang position of privilege, na walang choice yung mga tao kundi makinig lang talaga sa kanya. Mga construction worker yung sinesermonan niya, kaya dapat dun brusko ka eh. Kasi mga ano sila eh, sanggano yung mga nililid niya. Pero imagine the change one person can do. Nasusunod lang siya sa Panginoon. Imagine, hindi pa na-water baptize yun ha. Nagbabasa pa lang yun ng Bible. Mga kapatid, darating yung panahon of the harvest season. Mga taong malayo sa Diyos, mga taong makasalanan, kung alam niyo lang, hindi galit at puot yung naramdaman ni Yahweh sa mga taong ito, kundi matinding pag-ibig at pagmamahal. Kaya nais niya na maligtas sana lahat. Sasabihin ko sa ito ngayon, kung naririnig mo yung mensaheng ito, pinili ka ni Yahweh na tagapagdala ng mabuting balita para pagdating ng harvest season, anihin ni Yahweh yung mga taong to. Pagpalain pa tayo ng Diyos, sambahin natin siya, lahat ng tao sa mundo. And the psalmist begins to sing the dream of Yahweh. Hindi to dream ng psalmist, ng choir master. This is the dream of Yahweh. Na mabless lahat ng tao sa mundo. Kasama nun yung katabi mo. Amen? So that, mabless lahat ng bansa. Sa tingin nyo ba tayo nagka-campus ministry? Sa tingin nyo ba tayo nag-church planting? Bakit yung mga member natin nasa Cavite ngayon? Because binless tayo ni Lord so that we can be a blessing sa mission ng Diyos. I want to show you this quote by Christopher Wright. Sabi mo sa tabi mo, he's right. Sabi ni Christopher Wright, it is not so much the case that God has a mission for His church in the world, as that God has a church for His mission in the world. Mission was not made for the church. The church was made for mission. Ano sinasabi ni Christopher Wright? Hindi raw may church. Ano kayang gagawin natin? Praise and worship lang ba tayo dito? Ano kayang mission natin? Love God, love people. Okay, at least may mission tayo. Ano kayang gagawin natin? Pag after ano kayang mission natin? Hindi daw ganon. Hindi may mission para sa church. Baligtad. May church dahil sa mission. Si God pala yung may mission in the beginning of time.
na ipunin yung magiging mga anak niya sa bawat bansa. Kaya nga siya bumuo ng church para magawa yung mission na yon. Mga kapatid, we exist for the mission of God. At ano yung mission na yon? Mapakilala siya sa lahat ng bansa. Mahalin siya, sundin siya. At paano siya makikilala ng lahat ng bansa at ng mga tao? Yung mga bansa, it's not a geopolitical entity na kailangan mo ng pasaporte, kailangan mo ng citizenship. Back in Jesus' day, wala pang ganon. Pag sinabi ng Bible na peoples, nations, mga pangkat etniko, Amerikano, Hapon, Inchek, Badjao, Tausug, Mangyan, Ilocano, Cebuano. You know the drill. Bawat people group makilala si Yahweh. Bawat tao sa nilikha, makita yung pagiging blessed ng mga anak niya para maniwala sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. My one point for all of this preaching is this. Sino ba tayo as Life Church? The church is a blessed kingdom of priests to be a blessing to all people groups. But wala tayong priest sa church because we are all priests. Kung gusto mong lumapit kay Jesus, kayo nung kalalapit sa akin, malakas ba kapit ko sa Kanya? If you want to go to Jesus, if you want to go to God, He sent His one and only Son, Jesus. Kaya pag nag-pray ka, sinasabi mo, in Jesus' name we pray, Amen. Pinapakinggan ng Ama yung panalangin mo dahil sa sakripisyo ni Jesus sa krus. Paano natupad yung salmong yan? Paano nagtuwa yung lahat ng bansa? Paano ba nakarating ang mensahe ni Jesus sa atin? Hindi po ba through missions? Paano ba nagka-church dito sa Novaliches? Hindi po ba dahil sa mission din? Tayo ay dating mission field na ngayon ay naging mission force. And tayong mission force ay i-bless ng Panginoon so that we can be a kingdom of priests. Isang bayan ng mga pare. Isang bayan, isang bansa na lahat ay pare upang ang bansang ito ay maglapit sa ibang bansa sa mundo. Isa sa mga pastor natin sa Every Nation Philippines ay pinadala natin sa Nepal, matagal na panahon na, upang magsimula at magpatuloy ng church doon. Narito ang report, missions report, ng gawain ng Every Nation sa Nepal. And bago natin ito panoorin, gusto ko lang malaman ninyo na tuwing nagbibigay kayo sa gawaing ito, tumutulong, nagvo-volunteer, nagta-tithes, nag-offering, kahit anong ginagawa ninyo, kayo ay nakikibahagi sa ginagawa natin bilang Every Nation sa pag-abot ng mga bawat bansa sa buong mundo. Sa ngayon, meron na po tayong 80 nations. Isa sa mga
Nepal sa 80 plus nations na meron tayong every nation churches. And yung mga every nation churches natin sa ibang bansa, hindi siya kamukha ng Victory na libo-libo yung ma-attend. Mas kamukha niya yung Life Church na ganito. And alam mo, kinukwento ng classmate ko si Sunil, sa Nepal, it takes 5 years bago tumanggap yung isang tao sa Panginoon. Sabi ko sa classmate ko, sa Pilipinas, yung 5 years na yun, full-time na siya. At marami na siya. Kasi sa isang life day lang namin, 17, 20, 25. Pero doon, it takes 5 years para lang i-journey mo yung tao from unbelief to faith. Bakit? So many cultural barriers. Lahi ng mga Diyos-Diyosan, lahi ng iba-ibang, tatawirin mo yung kulturang yun. Napakalayo ng Biblia, hindi nila alam yung Bible. And you have to journey all those persons. Bawat isa sa kanila would take 5 years. Think about it. How blessed we are. As a church, tayo mismo, sa Life Church. Minsan nga aaching lang si Sarah May, nasa-save na yung mga estudyante. Diba? Kikindat lang si Benson, ma-attend na yung mga estudyante. Oh. Pero sa ibang bansa, kailangan mo magpakahirap talaga para lang ma-sharean mo. At they face the everyday challenge of being in prison, being contacted by authorities, kasi bawal po yun. Ang iniisip nila, mag-aaklas ka or lumalaban ka sa religion ng bansa nila, kaya ikukulong ka nila. And sometimes, marami tayong reklamo sa Pilipinas, marami tayong reklamo sa estado ng buhay natin na hindi na natin na-realize gaano tayo ka-bless. Mga kapatid, isipin nyo, nagbibigay pa lang tayo nun. Nagiging blessing na tayo sa Nepal at sa iba-ibang bansa. Hindi pa tayo nagpapadala ng missionary, ha? Darating tayo dyan. Ilan sa inyo yung katabi nyo yung parang siya ipapadala natin sa ibang bansa? Kasi ang kaya pa lang nating ipadala ngayon, Cavite pa lang, right? And we're able to send Anna sa Cavite, CJ back to Iloilo. Praise be to God, no? One day, every island in the Philippines will have a Life Church. But it's not for Philippines to be just a Christian nation, but for Philippines to be a light to every nation. One day, nakakatuwa nga yung mission, field to mission force, kasi hindi yon Life Church lang. Pilipinas yon. Dati nagpapadala sila sa Pilipinas ng mga missionary. Di ba? Si Pastor Ernie. Pero ngayon, Pilipinas na yung nagpapadala ng mga missionary. Palakpakan natin si Lord. Mga kapatid, isik natin yung blessing ng Panginoon sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang salita. Ang pangako ng Panginoon, sino mang lumalakad ng matuwid ay imposibleng hindi niya pagpalain. Alamin natin yung vision natin, palawakin natin yung kaisipan natin. Pagpasok mo pa lang ng church, may world map sa kanan mo, bago ka mag-CR, may kita mo yung every nation mission statement natin to expand our vision. Na hindi lang tayo nag-i-exist para sa sarili natin. We are being a blessing to many nations. I have a challenge for you. Sa pagbalik mo ng pamilya mo, pagbalik mo ng opisina mo, ng campus mo, papaano ka magiging blessed para maging blessing sa kanila. Remember who we are. We are a kingdom of priests. A blessed kingdom of priests. So that we can be a blessing to people groups. May you be a blessing to people groups. And as our nation worships God, habang umaawit ang ating bayan kay Yahweh, makita ng mga tao ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Naway tugunin niya ang mga panalangin natin at ibigay niya ang pinakahinahangad nating mga mabubuting bagay upang makita ng mundo kung anong nangyayari sa mga sumusunod sa Kanya. Sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon.
bago po tayo bumalik sa ating mga tahanan, bago tayo bumalik sa campus at komunidad natin, may we receive this blessing from God. May the Lord bless us and keep us. May He make His face shine upon us and be gracious to us. May He lift His countenance upon us and give us peace. You are sent back to your homes to be a blessing to this world. God bless you. Enjoy the rest of the day.